lalong linoloko tayo eh. Inupuan nila ng halos 4 na buwan, tapos sisiksikin nila. Taas natin yung ating kanak-kanak kamao. Litisin! Sa ngalan ng mga bangkay na humandusay! Sara Duterte! Litisin! Sa ngalan ng hustisya! Sara Duterte! Litisin! Sa ngalan ng mga katangyamang binanggaw! Sara Duterte! Litisin! Sa ngalan ng mga piniit at sinipil ng kalayaan! Sara Duterte! Litisin! Sa ngalan ng konstitusyon ng Republika ng Pilipinas! Sara Duterte! Litisin! Sara Duterte! Litisin! Sara Duterte! Ang ngalan ng demokrasya! Sara Duterte! Litisin! Sara Duterte! Ginawa na ng House of Representatives ang trabaho nila, yung paggawa ng Articles of Impeachment, tsaka yung pag-transmit sa Senado ng Articles of Impeachment. Ang bola ay nasa Senado na. Pero nakita naman natin sa mga nakaraang araw kung anong mga pagpapalusot ang mga ginagawa ng ilan sa mga miyembro ng ating Senado. Nakakagalit na parang ginagawa tayong tanga, na hindi natin alam, hindi natin naiintindihan kung ano ang nakasulat sa konstitusyon. Malinaw ang utos ng konstitusyon. Litisin na si Sara, si VP Sara. Yung issue tungkol sa, pwede pa ba? Kasi nga patapos na daw yung 19th Congress at susunod na yung 20th Congress. Pwede pa. At least umpisahan nila. Ang panawagan natin, umpisahan na ang paglilitis. Matapos mayan o hindi, dito sa 19th Congress, dapat umpisahan na. At uumpisahan ito sa pamamagitan ng pagko-convene mismo ng Senado bilang impeachment court. Manumpa sila bilang senator judges. Bago pa man gawin nila yung mga preliminary matters, like issuance of the summons, tsaka yung pagpapasagot kay VP Sara as respondent, tsaka yung pre-trial, dapat manumpa muna. Kung pwede ngayong araw na, kung pwede ngayon na, o kaya at the latest sa Miyerkules, June 11, mag-convene na kayo. Litisin nyo na si VP Sara. Tingnan nyo yung ebidensya. Hindi yung ganyan. Grabe yung pagpapalusot nila.
Sundan ko rin yung sinabi kanina ni Paeng na yung tungkol nga dun sa sinasabing timeline ni Senator Francis Tolentino. It is a joke. Ano yan eh, lalong linoloko tayo eh. Inupuan nila ng halos 4 na buwan, tapos sisiksikin nila yung proseso, yung proceedings. Imagine, bibigyan lang ng 2 araw ang prosecution, tsaka yung defense, para magpresenta ng kanilang ebidensya. Ano yan? Kahit sino hong litigator, kung sinong abogado, tanungin nyo na sanay sa mga kaso, sa mga trial, hindi po yan reasonable. Pinipilit nila yung ganyang schedule. Kasi nga, gusto nila yung para bang matapos ka agad. Para sa akin, nakakakaba yun eh. Kasi imagine 2 days lang. At sinasabi pa, dapat daw 2 lang na articles of impeachment ang gawing subject ng trial. Dinidiktahan yung ating prosecution. 2 araw, ano ba? Isa sigurong testigo lang ang pwedeng ipresenta sa 2 araw. So yan ay malaking kalokohan, linoloko na naman tayo. Yan ang tinatawag ko na recipe for railroading. Gusto siguro nilang i-railroad yan dahil nga para kaagad sila ng kanilang hatol na siyempre ang tatargetin nila yung mga kumakampi kay Duterte ay yung acquittal. Ang panawagan natin ngayon, umpisahan na yung mga proseso. Matapos man yan o hindi, pwede pa po sa next Congress. Mali po yung mga interpretasyon nila Attorney Tolentino, nila Senator Tolentino at ni Senator Bato de la Rosa na hindi na daw pwede sa susunod na Kongreso. Maling-mali po. So ngayon nakita natin, dahil maraming grupo na yung nagsalita, nag-issue ng mga statements, ayan, medyo tingnan natin kung anong gagawin na nila ngayon. They are already cowering, backing down. Ito nga ho, hanggang Miyerkules po, dapat patuloy-tuloy lang po ang pagkalampag natin sa Senado. Huling, ano na lang po, isigaw po natin, litisin na si Sara Duterte. Ngayon na! Litisin si Sara Duterte. Ngayon na! Maraming salamat.